Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Pukulot Master, Lodi Mercenary Eugene, Lodi CNC1, Lodi Popper, Lodi Alma Marimon Maglangit, Lodi Nico Galon, Lodi Jack Vloggers, Lodi Jason Carandang. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-47 kabanata, sa pagpapatuloy. Napapalibutan ng mga assassin si Jokwool, ang kanilang mga tingin ay nakatutok at handang kumilos anumang sandali, habang ang ilan sa kanilang mga kasama ay nakahandusay sa sahig, duguan at hindi na makabangon, ang ilan ay umuungol pa sa sakit samantalang ang iba ay tahimik na, hindi na gumagalaw. Makikita rin ang sugat sa tiyan ni Jokwool, malalim at patuloy na umaagos ang dugo na dumidikit sa kanyang kasuutan, pati na rin ang sugat sa kanyang braso na bahagyang nanginginig sa bawat paggalaw. Subalit sa kabila ng mga pinsalang iyon ay nananatili siyang nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom at ang kanyang mga mata ay patuloy na nag-aapoy ng determinasyon, na para bang ang sakit ay nagsisilbi lamang na paalala na buhay pa siya at mas lalo pa siyang dapat lumaban. At sinabi naman ito sa kanya na napakahusay. Ito na ang katapusan mo. Lumiwanag ng matingkad na pula ang mga mata ni Jokwool habang dahan-daang umaangat ang isang mapanuyang ngisi sa kanyang mga labi. Ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang mga sugat ngunit tila wala siyang pakialam, at sa gitna ng katahimikang puno ng tensyon ay malamig niyang sinabi na sa tingin mo ba talaga? Sinabi naman ng mga ito sa kanya na nagkukunwari lang siya, pilit na itinatago ang tunay na kalagayan sa likod ng matatapang na salita at huwad na tindig. Malalim ang natamo niyang sugat, hindi lamang sa laman kundi pati sa kalooban. Napasigaw naman sa kanila si Jokwool na may lumiliwanag na mga matang nagpapalabas ng enerhiyang sinabi na sa tingin mo ba ang mga sugat na ito ay babasag sa aking espiritu? Iyan ba ang inakala mo? Mga tanga. At pagkatapos, malakas na nagpasabog ng enerhiya si Jokwool, isang puwersang nagmula sa kaibuturan ng kanyang katawan na tila sumasalungat sa lahat ng kirot at panghihina. Ang hangin ay agad na tumakbo sa paligid, umiikot ng marahas na parang buhay at sumusunod sa kanyang galaw, humahagupit sa lupa at animoy mga alon ng galit. Ang bawat pagbugso ay may dalang bigat at presyon na nagpabigat sa paghinga ng sinumang nasa paligid. Nagulat naman ang mga assassin, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagtataka nang matanto nilang mayroon pang lakas si Jokwool. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng malalalim na sugat at pagod na katawan ay makapaglilikha pa siya ng ganoong kalakas na puwersa, kaya't sandali silang napaurong, nag-aatubili at nag-iingat. At lumipat naman ang eksena sa gitna ng labanan ng ating bida. Kung saan kitang-kita ang matandang assassin na biglang natama ng malakas na puwersa na ibinatong ng ating bida. Makikita ang ating bida na nakatayo ng matatag, biglang gumawa ng malakas na pagsuntok habang nakangisi, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab, puno ng determinasyon. Bawat galaw niya ay puno ng enerhiya at tiwala sa sarili, na tila ba sinasabi sa kalaban na wala nang makakahadlang sa kanya. Makikita ang ibang mga assassin na nakahandusay sa sahig, ang kanilang mga katawan ay naliligo sa dugo. Patunay sa matinding galit at kapangyarihang inilabas ng ating bida. Ang eksena ay puno ng kabigatan at karahasan, ang bawat patak ng dugo ay sumasalamin sa bawat suntok, bawat galaw, at bawat desisyon na ginawa sa labanan. Ang matandang puti ang buhok, na kilala sa kanyang tindi at karanasan, ay biglang napasukan ng dugo, tanda ng matinding pinsalang natamo sa laban. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang dating matatag na tindig ay unti-unting nagiging marupok sa harap ng walang kapantay na puwersa ng ating bida. Napatingin siya sa kanya, ang mga matay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinabi pa niya na hindi maaari ito. Ito ay, hindi na niya ito naituloy. Nang biglang mabilis itong bumagsak sa sahig. May gulat naman sa mukha ni Ma Kyung, at sa loob ng kanyang isip ay napasabi siya na hindi siya tao. Ang bawat galaw at kapangyarihan ng ating bida ay lampas sa normal na pangunawa, kaya't ang takot at kapangyarihan ay lampas sa normal na pangunawa, kaya't ang takot at pagtataka ay malinaw na naglalarawan sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay mabilis naman si Ma Kyung na napatingin sa gilid.
Napatingin pala siya sa leader ng assassin na tumayo sa kanyang trono habang pumapalakpak na sinabi sa kanya na kilala ang mga mamamatay tao na mahina sa direktang paghaharap, ngunit hindi ko inaasahan na may isang taong mag-isang tatalo sa tatlong pinakadakilang mamamatay tao ng aming sekta. At bata pa siya, napahinga naman ang ating bida na tumingin ditong sinabi na ganoon ba? Sabi nila ang decennial sect leader ay kulang sa pag-unawa. Ang decennial ay tumatagal ng isang dekada. Napakunot ng noo ang leader ng assassin na sinabi sa kanya na si Kang Mujak ba ikaw? Isang pangalan na ngayon ko lang narinig. Napatulo ng pawis ni Ma Kyong sa kanyang pisngi na napasabi sa isip na ang decennial sect leader, kalahating hakbang sa natatanging kaharian ng Eight Hills. Kilala sa pagmaster ng nakamamatay na teknik ng Joksel. Gaano man kasanay si Kang Mujak, humaharap siya sa ibang antas ng kalaban sa decennial sect leader. Makikita ang ating bida at ang leader ng assassin ay nagkatinginan na sinabi pa sa isip ni Ma Kyong na ang pag-uudyok sa kanya ng ganoon ay hindi magtatapos ng maayos. Nakangisi ang ating bida habang sinasabi niya na ngayon na alam kong puno ng nakatagong mga master ang mundo ng martial arts, maaari akong mamatay ng walang pagsisisi. Sinabi naman sa kanya ng leader ng assassin na sa tingin mo ba talaga ay kaya mo akong patayin? Tumugon sa kanya ang ating bida na nagtatanong ka pa ba? Hayaan mong pabilisin ko ang muling pagkikita ninyo ng iyong mga kaibigan. Napangiti sa kanya ang leader ng assassin na sinabi sa kanya na huwag kang mag-abalang subukang galitin ako. Natutunan kong kontrolin ang aking emosyon sa loob ng maraming taon. Napaseryoso naman ang mukha ang ating bida na nakatingin dito. At naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mong Hyun na maging lalong maingat ka sa pinuno ng sekta. Dagdag pa nitong sinabi sa kanya na isang maalamat na mamamatay tao, walang kap-ar sa henerasyong ito at sa nakaraan. Napatingin naman sa kanya si Jokwool habang sinasabi pa na kabilang sa mga pinatay niya ay maraming nangungunang mga master. Hindi alam ang tunay niyang lakas, ngunit hindi siya dapat maliitin. Balik sa leader ng assassin na nakangising sinabi sa kanya na mukhang naguguluhan ka sa aking ekspresyon. Natatakot ka ba ngayon na magkaharap tayo? Ngumisi lang ang ating bida na sinabi sa kanya na pinag-isipan ko kung paano ka pagbabayaran bago ka mamatay. Masyadong mapagbigay kung hahayaan kitang mamatay ng madali. Malakas na tumawa ang leader ng assassin na sinabi sa kanya na anong katapangan. Oo, talagang kahanga-hanga ang kasiglahan ng kabataan ngayon. Napaliit ng isang mata ang leader ng assassin na nakakunot ang noong sinabi pa na pero, ang sobrang espiritu ay maaaring lason. Habang hinahatak pa nito ang espada sinabi sa kanya na samobra ka na. Nakatingin sa kanila si Ma Kyong na sinabi niya sa isip na kahit pagkatapos niyang bunutin ang kanyang espada, walang pagbabago sa kanyang enerhiya. Dagdag pa niya na makikita silang dalawa na napaka-ordinaryo nito na nakakakilabot. Ito ay isang takot na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Sinabi pa sa kanya ng leader ng assassin habang itinutok sa kanya ang espada na huwag kang magkimkim ng galit laban sa akin. Napahinga naman ang ating bida na sinabi niyang nakangiti na ituon mo ang iyong puot sa akin. At pagkatapos malakas na tumalon ang ating bida pasugad habang sinisigaw na bibigyan kita ng isang tunay na malungkot na kamatayan. Agad namang sinalubong ng leader ng assassin na agad na winasiwas nito ang kanyang espada. Ilang sandali pa, nagkasalubungan ang kanilang mga galaw, isang banggaan ng puwersa at determinasyon, at sa gitna nila, sumabog ang liwanag at usok, na pumuno sa paligid, nagpapaalala sa lahat ng tindi at sakdal ng kapangyarihang naglalaban sa eksena. Bawat alon ng liwanag at ulap ng usok ay tila humihimok sa tensyon ng labanan, habang ang hangin at lupa ay parang nagugulat sa bigat ng kanilang banggaan. Napaatras naman ang ating bida, napangiwi ang bibig sa kirot at bigla ang puwersa ng pagsalubong ng espada. Ang kanyang katawan ay bahagyang nawala ng balanse. Sinabi naman sa kanya ng leader ng assassin na kahanga-hanga. Napigilan ang aking espada gamit ang hubad na kamay, at wala pang galos na iniwan sa kanya. Ang kanyang husay at bilis ay higit pa sa inaasahan. Mabilis na namang gumawa ng suntok siya na sinabi pa na hindi ba medyo maaga para maging ganoon ka-relax. Habang mabilis na sumusuntok ang ating bida, agad namang mabilis ding iniiwasan ng leader ng mga assassin ang bawat suntok niya. At pagkatapos ay dumistansya siya sa ating bida habang sinasabi na baka hindi ko matapatan ang lakas mo. Ngunit ang isang tunggalian ay hindi lang tungkol sa purong kapangyarihan. At umatake ang leader ng mga assassin mula sa malayuan,
Nakitang-kita ang matatalim na alon ng enerhiya na sumusunod sa bawat was-iwas ng kanyang espada. Diretso patungo sa ating bida. Ang bawat galaw niya ay puno ng tiyak at mapanganib na intensyon, at ang hangin sa paligid ay nagiging mabigat sa presensya ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat paglusob, ramdam ng lahat ang delikado at matinding banta, na nagpapakita na ang laban ay hindi lamang tungkol sa lakas ng katawan, kundi pati na rin sa husay, bilis, at kontrol ng enerhiya. Ngunit ang enerhiyang ibinato ng leader ng mga assassin ay agad na winasak ng kamao ng ating bida. Muli na namang may gulat sa mukha ni Makyon na napasabi sa kanyang isip na pinapanatili ni Bangay ang maingat na distansya mula kay Kang Mujak. Hindi siya makatama ng solidong tama kahit pagkatapos ng 20 segundo ng labanan. May seryosong mukha naman ang ating bida na sinabi niya na ang tipikal na mamamatay tao ay lumaban sa ganoong karuwagan. Sumagot ito sa kanya habang naglagay ng enerhiya sa espada na talaga ba? Duwag din ba ito? At pagkatapos magsalita ang leader ng mga assassin agad niyang hinampas ng malakas ang kanyang espadang naglalaman ng matinding enerhiya patungo sa ating bida mula sa malayo. Agad din naman niyang susuntukin ng malakas, ngunit bahagya siyang napaatras nang tamaan niya ang enerhiya. Ang impact ng enerhiya ay ramdam sa buong katawan, at kitang-kita sa kanyang mukha ang kaunting pagkabigla. Ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang determinasyon. Napangiti siya habang nakatikom ang kamao sa harap na sinabi na iba sa teknik ng Qingsha na ginamit ng ibang 7 kills. Talagang mahalaga ang karanasan. May nakasalubong naman na kilay ang leader ng assassin na sinabi sa kanya na isang medyo masayahin na binata. Sa pagkakataong ito, baka punitin ko na lang ng mas malaki ang iyong nakangiting bibig. Biglang naglabas siya ng enerhiya na may lumiliwanag na matang sinabi niya na sa tingin mo ba ay magiging madali iyan? Napangiwi ng mukha ang leader ng assassin nang makita niya ito na napasabi na demonic energy. Galing ba siya sa demon sect? Biglang sunod-sunod na mabibilis na suntok ang pinakawalan ng ating bida sa kanya. Tinamaan ito sa katawan na napangiwi ng mukha. At ilang sandali pa ay agad itong bumawi ng atake na agad na winasiwas ang kanyang espada sa kamao niya. Sinabi pa nito sa kanya na ang lalaking ito, hindi ko inaasahan na magiging kasing tindi niya. Dagdag pa nito habang nagkulay pula ang espada na pagkatapos kong mapanood siyang makipaglaban sa 3 dakilang mamamatay tao, akala ko ay nasukat ko na ang kanyang buong kakayahan. Lumiwanag ng matingkad na pula ang espada nito na sinabi pa na 14 na taon na simula nang gamitin ko ang Joxel. Sinabi pa niya ito habang ang buong paligid ay napupuno ng kanyang kumakalat na enerhiya sa hangin na simula nang gamitin ko ang Joxel o Killing Strike. Napangiwi naman ng mukha ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na ito ay mapanganib. At dito na po nagtatapos ang ika-47 kabanata. Ika-48 kabanata, sa pagpapatuloy. Kumikislap ng pula ang espada ng leader ng mga assassin, habang isang pulang bilog ng enerhiya ang nakapalibot sa kanya, naglalarawan ng labis na kapangyarihan at panganib. Ang liwanag ng bilog ay kumikilos sa paligid niya, parang buhay na umaalinsunod sa bawat galaw ng espada, at ang presensya niya ay nagdudulot ng takot at tensyon sa lahat ng nakapaligid. Kitang-kita sa kanyang tindig at aura na handa siyang ilaan ang buong lakas at husay sa laban. At walang sino man ang makapaghahadlang sa puwersang kanyang inilalabas. Napaseryoso ng mukha ang ating bida na sinabi naman niya sa kanyang isip na ito ay lubos na naiiba sa lahat ng hinarap ko noon. Hindi ako sigurado kung mapipigilan ko ito. Itinutok sa kanya ang espada ng leader ng mga assassin habang sinasabi niya na kung mapipigilan mo ito, kikilalanin ko ang iyong lakas at magpapakamatay ako. Seryosong napangiwi siya ng bibig na sinabi naman niya na hindi yan katanggap-tanggap. Kung mamamatay ka ng ganoon kadali, paano naman ang pagdurusang idinulot mo sa iba? Naglabas din ng enerhiya ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na kailangan kong ibigay ang lahat. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking kapangyarihan. At ilang sandali pa, mabilis na sumugod ang leader ng mga assassin habang nakatutok sa kanya ang espada, at mula sa dulo nito ay makikita ang isang bilog na pulang enerhiya na bumabalot at nakapaloob sa leader. Ang pulang liwanag ay kumikislap at humahampas sa hangin sa bawat hakbang niya. Na tila isang nagngangalit na puwersang handang lamunin ang anumang madaanan nito. At sinigaw pa na sa tingin mo ba bibigyan kita ng oras para maghanda? Pinatigas ng ating bida ang kanyang kamao,
at makikita ang enerhiya na nagmumula dito, handang sasalubungin ng papalapit na leader gamit lamang ang kamao. At makikita na malapit nang magtama ang espada at kamao niya bawat sandali ay puno ng tensyon, at ramdam ng lahat ang bigat ng galaw at determinasyon ng bawat isa. Na tila ang labanan ay nasa rurok ng kasidhian nito. Napanganga naman sa gulat si Mokyong na napasabi sa kanyang isip na formless bullet at explosive demon strike. Parehong ultimate martial arts ng sabay-sabay. At ilang sandali pa, makikita ang liwanag na dilaw sa sandaling magtagpo ang kanilang atake. Ang ningning ng dilaw na liwanag ay sumasabog mula sa punto ng banggaan, na nagpapakita ng matinding puwersa at enerhiya na nagmumula sa parehong kamao ng ating bida at espada ng leader ng assassin. Ang paligid ay nagiging malabo sa init at liwanag ng impact, at ramdam ang tindi ng labanan, na tila humihinto ang oras sa sandaling iyon sa tindi ng kanilang kapangyarihan. Napaharang si Mokyong ng kanyang dalawang kamay, at napagilid ang kanyang ulo dahil sa tindi ng liwanag sa kanyang harapan. Ang matinding ningning ay tila humahagupit sa kanyang katawan, at ramdam ang init at puwersa ng enerhiya na nagmumula sa banggaan ng kamao at espada. At pagkatapos, unti-unting nawala ang liwanag ng enerhiya, at napalitan ito ng makapal na usok na pumuno sa paligid. Ang hangin ay nagmistulang mabigat, at ang bawat paghinga ay ramdam ang init at bakas ng tindi ng nakaraang banggaan. Makikita ang kanyang kamao, may dugo, na nakasuntok sa hangin, isang malinaw na patunay ng tindi at sakdal ng labanan. Makikita silang dalawa na magkaharap matapos ang banggaan, ang bawat isa'y humihinga ng mabigat, at ang bakas ng kanilang kapangyarihan at tindi ng labanan ay malinaw sa kanilang tindig at mga mata. Makikita ang leader ng mga assassin na hawak ang espada, at ang kanyang mukha at mga kamay ay natatabunan ng dugo. Sinabi pa nito habang may madilim na ekspresyon na mukha na sinabi pa sa kanya na malakas ka. Mas higit pa sa inaasahan ko. Seryosong nakatingin naman sa kanya ang ating bida na huwag kang magpakagago na nagpapakakul. Wala kang karapatan. Tumawa ang leader ng assassin na sinabi sa kanya na sa buhay, minsan kailangan mong gawin ang mga bagay na ayaw mo. Baka hindi mo maintindihan ngayon. Dagdag pa nito habang dahan-daang pamipikit ng mata na pero sa huli, maiintindihan mo. At pagkatapos ay tahimik itong napaupo na tila wala ng malay habang hawak ang kanyang espada. Mula naman sa kanyang harapan, pinagmamasdan siya ng ating bida ng tahimik habang ang usok ay nakapalibot sa kanila. Na sinabi pa niya dito na anuman ang iyong mga dahilan, hindi nito mabubura ang iyong mga kasalanan. At pagkatapos tahimik siyang bumaling at iniwan na ang walang buhay na leader ng assassin. May gulat naman na hindi makapaniwala si Mokyong sa kanyang nasaksihan. At makikita ang langit na may nagsasalita na ano ang kawang-awang kalagayang ito. Dagdag pa ni Jokwul na dumating ka na? Nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na dapat ay kabilang ka sa nangungunang 50 master sa mundo, kaya anong gulo ito na napasok mo? Habang napapikit ng mata si Jokwul sinabi niya na ang mga numero lang ay hindi ginagarantiya ang tagumpay. Na napatingin naman ang ating bida sa gilid na sinabi niya na pero bakit ganyan ang kinikilos ng isang yon? Dagdag pa niya habang makikita si Mong Hayan na nakatukod ang espada na buhay pa ba siya? Na sumagot naman si Jokwul habang naiinis si Mong Hayan na paano ko malalaman? Na napasabi pa si Mong Hayan na lahat ito ay dahil sa isang tao. Napailing siya ng ulo na sinabi pa na hindi, huwag na nating pag-usapan. Nagulat naman siya nang makita niya ang dugo sa mga kamay ng ating bida na napasabi siya na mukhang nasaktan ka. Okay ka lang ba? Tumugon ang ating bida na mag-alala ka sa sarili mo. Napaupo naman si Mong Hayan na sinabi pa na oo. Na napatingin sa gilid ang ating bida na sinabi pa niya na ngayon, haharapin ko ang iba pa sa kanila. Sinabi pa niya habang makikita ang mga ito na naghanda ka ng magandang porma sayon. Habang nakahiga sinabi naman ni Jokwul na hindi ba tayo pwedeng magpahinga bago magpatuloy. Na nakangiting sinabi naman ni Mong Hayan na hindi sila makakalabas ng kahit kalahating araw. Agad namang humiga sa tabi ni Jokwul ang ating bida na sinabi pa niya na talaga. Kung ganoon, matutulog na lang ako. Na napasabi naman si Mong Hayan na hindi ba medyo mapanganib yan? Agad na pumikit ang mga ito na napasabi pa si Mong Hayan na ang mga lalaking ito. Habang nakangiting nakapikit naman ang ating bida sinabi pa niya na hayaan mo na siya. Malapit na sigurong maubos ang kanyang panloob na enerhiya.
Nagulat naman si Mong Hyan na napasabi na oo. Sinabi pa ng ating bida na may ngiti sa mukha na magaling ang ginawa natin. Na napasabi naman sa kanya si Mong Hyan na wala yon. Ano bang ginawa ko? Sinabi pa ng ating bida na kung hindi dahil sa isa sa inyong dalawa, mas magiging mahirap ito. Na bahagyang napatungo ng ulo si Mong Hyan na nakatingin sa kanya. Sinabi pa ng ating bida habang ipinikit ang kanyang mata na magpahinga na tayo ngayon. At pagkatapos ay makikita silang tatlo ay nakahiga sa sahig at natulog. Na mula sa malayo ay makikita ang kampo ng mga asasin at sila, pati na rin ang mga asasin na wala ng buhay. Mula naman sa trangkahan may nagsasalita na excuse me. Agad namang napalingon si Manchon ng tahimik habang hawak ang malaking bato. Sinabi pa sa kanya ni Lady Song gayon na kumain ka muna. Napatuloy lang na makikita na nakatingin sa kanya si Manchon. Napasalubong naman ng kilay si Lady Song gayon habang sinabi pa niya dito na hindi mo ba ako narinig? Pumasok tayo sa loob at kumain. Nakatingin sa kanyang hawak na bato na tumugon sa kanya si Manchon na hindi ako kakain. May kailangan akong gawin. Sinabi pa sa kanya ni Lady Song gayon na inihanda ko na ang lahat. Kailangan mong kumain kahit na abala ka. Tumingin sa kanya si Manchon na sinabi sa kanya na wala akong oras para dyan. Napatingin na lang sa kanya si Lady Song gayon habang sinasabi na ano. At pagkatapos ay napaseryoso ito ng tingin. Mula sa likuran ni Song gayon ay tila may nakita siya sa malayo. Isang kakaibang enerhiya pala ang kanyang napansin sa likuran ng bakuran. Naiisip ni Manchon ang ating bida habang sinasabi na magtitiwala ako sa iyong pagpapasya. At makikita ang napansin na kakaibang enerhiya ni Manchon na ito pala ay ang grupo na ito na nakahanay na tila susugod sa kanila. At nakikita ang mukha ng leader ng mga ito na may seryosong mga tingin. Sinabi naman ng nakaputi na mukhang hindi marami ang kalaban, kaya sapat na ang ating Flying Fortress Squad. Tumugon ang nakaasul na ano ang sinasabi mo. Iwanan na lang natin yan sa ating Strong Army Squad. Sinabi naman ng leader ng grupo sa kanila na ang bilis ang mahalaga. Ang Flying Fortress Squad ang pupunta. Nakangisi pa nitong sinabi na oo. Tiyak na mas mahusay ang aming mabilis na Flying Fortress Squad kaysa sa matitibay na Strong Army Squad. Naiinis naman ang leader ng Strong Army Squad na nakatingin dito ng tahimik. Tumingin sa leader ng grupo ang nakaputi na sinabi pa na aayusin namin ito ng mabilis at babalik agad. Natumugon ito na sandali. Napatingin ito na sinabi na bakit. Nakatingin sa malayo na sinabi niya sa totoo lang. Na makikita ang daanan na sinabi pa na may isang bagay doon na kung ano. At dito na po nagtatapos ang ika-48 kabanata.